Valley College Foundation. Angat ka! Kabalo-bala ka mo kung diin sa Coronadal ang may kumpleto nga baligya sang stationary engine, water pumps, belts, tires, power sprayer, generator set, brush cutter, engine oil, kag iban pa nga sahi sang piyesa nga galamiton mo sa uma. Yari na ang Green Valley Machineries, ang tindahan sa syudad nga padayon sa serbisyo todo-todo sa mga pinalangga nga mga mangunguba. Bayara man sila kasubong sang harvester, rice planter, corn planter, tractors, farm implements, fabricated machines parehas ang hammer mill, corn mill, kuliglig, bao-bao, rice thresher, corn sheller trailer, kag Japan surplus power tiller. Kag manami pagid nagabaton sila sang customized machine depende sa gusto mo ipahimo mo. Sa Green Valley Machineries, priority ka ka-farmer. Visit Green Valley Machineries, Jensen Drive, City of Coronadal. Contact number 083-228-2949. Or visit our FB page www.com/Green Valley Machineries. Gani, hindi na magduha-duha pa. Kadto na sa Green Valley Machineries, the number one. Gusto niyo bang magkaroon ng AHA Life? AHA Life? AHA Life? Life? Awesome! Tara nang magkaroon ng awareness kung paano ma-improve ang ating sarili at bumuo ng mindset na ikalalago natin. Happy! Learn how to improve life and reach your goals para happy, abundant. Tara na at magpalago ng ating kaperahan at alamin kung paano ito alagaan. Journey with AHA Life. AHA Life. Awesome, abundant, and happy life with Coach Nix Mariano, your AHA Life coach. And good morning mga ka-Good Vibes. You're still listening to the newest radio station that gives you good news, good voice, and good music simply because God is good. This is 90.5 Good Vibes Radio. Good vibes tayo! And of course, it's so wonderful Wednesday morning. I do hope mga Good Vibes, maganda na ang gising nyo at mataas na rin ang energy nyo for this wonderful day. No, another day of blessing and another day of opportunity for you to have an awesome, happy, abundant life. And of course, dahil it's a Wednesday, you're with your AHA Life Coach, Coach Nix Mariano, dito sa Kwentong Bahaghari. Ayan, bibigyan kulay na naman natin ang inyong mga buhay, mga ka-Good Vibes. And syempre, diba? I have a special guest for this wonderful morning. Pero, bibitinin ko muna kayang konti. Ayan, of course, batiin muna natin ang atong mga Good Vibes dira sa Coronadal City, sa South Cotabato, and ang atong mga Good Vibes dira sa Green Valley College Foundation, Green Valley Machineries, and Iron Valley Engineering. Hello sa tanan-tanan. Ayan. Nako, ang mga ka-Good Vibes nating mga estudyante nag-OJT at nagtatapos ng kanilang mga OJT. Sana marami kayong natututunan sa inyong mga nakuhang mga on-the-job trainings. And ang suggestion ko mga ka-Good Vibes is enjoy every moment of it and learn as much as you can. And of course, hello rin natin na rin tayo sa atong mga ka-Good Vibes dira sa Magwagi Cafe, sa Bago Lounge Salon, sa Apoy Silog. Hello mga Good Vibes natin dyan, ang busy na nagbibigay saya sa tummy ng atong mga ka-Good Vibes sa gutom and all. Ayan, hello din sa ating mga taga LGU, PhilHealth SSS, and sa tanan-tanan na sumusuporta sa atong community, diba? Sa City of Coronadal and of course sa provincial offices natin na lagi tayong tinutulungan. Ayan. So, ang ating mga birthday greetings naman for this wonderful morning, diba? Sige, mag-greetings din tayo dahil syempre, diba, hindi kompleto kapag birthday mo tapos wala man lang nakapambati sa inyo. Definitely, ang gusto nating masigurado, mabati natin ang ating mga gustong batiin. Ayan, teka, wala yung action share. Yan. So, of course, unahin na rin natin ang ating mga ka-Good Vibes na may birthday for today. Unahin na natin si
Cheryl Kalingo, ayan, Lakyan, ayan. Mali pa ata yung pagkakabasa ko, ayan. Hi, Cheryl, I miss you, ayan. Someone from Pasay, Metro Manila, ayan. Kita na ang aking slide. There you go. Happy birthday din kay April Rose Mahinay. Kay Alvin Desamito. Ayan. Jessica Abad from Manila. Arvin Joe from Davao. Si Tita Gina Soreta. Ayan, mga nag-birthday naman yesterday. My cousin Jeff Bautista Santos from San Mateo. Si Amy Uson Tulalay. Si Coach Jick Pineda, April Ebarvia, and of course, my buddy here sa Manila, si Jerrell Nabong. Happy birthday. And nag-birthday din pala the other day si Miss Susan Zamora from Surala. Ayan, diba? And if this is your first time, mga good vibes na nakikinig sa 90.5 or nakapanood, diba, nakapasok sa atong live this wonderful morning, diba, make sure to like, follow, and share ang atong official page. Ayan, dapat nakatutok kayo sa atong page. Ayan. Sino pa ba ang ating nagpapabate? Ayan. Dapat batiin natin. Ayan. Maganda na ba ang morning yun dahil nabati na kayo? Dapat lang naman. No? Pag hindi man kayo nabati, okay lang yan. Batiin ko kayo. I may not know you. I may not personally know you or see you, but I'd like to say good morning sa iyo ka good vibes. Sana mas maganda pa ang good vibes sa imong araw. Ayan. And of course, hello din sa atong mga good vibes na nakikinig sa radyo. No? Kung gusto nyo pong mapanood ang ating mga programa, you don't have to worry because right after every live programs that we have, all you have to do is go to Good Vibes 90.5 and of course at Coach Nix Mariano, my official page, para inyong makita, mapanood ang atong mga natapos ng mga programa. And of course, don't forget to subscribe sa ating official YouTube channel. Hanapin niyo lang Good Vibes 90.5. And syempre, hindi ko na kayo bibitinin pa dahil ang bilis ng oras. And I want you to maximize this opportunity to learn from our special guest and also be inspired, diba? From our special guest, of course, si Attorney Claire Padilla. Say hi po. So, Attorney, go ahead. Hello, magandang umaga sa ating lahat ng tagapakinig. Ayan, di ba? Live na live si Attorney Claire. Saang area of the Philippines po kayo right now? Sa Quezon City. Ayan, sa Quezon City. Hello sa ato mga ka-good vibes dira sa Quezon City. So, of course, our special guest for today is Attorney Claire. And kung meron kayong mga question, comment, and gustong mas malaman pa, by all means, we encourage you to put your messages on the comment section and we will read it and hopefully will be able to address it as well. No, even after this live, para talaga mas matulungan namin kayo. Pero dahil alam ko napakaganda ng ating topic for today, bago natin malaman ang ating mga pag-uusapan, syempre gusto namin muna natin makilala pa further a bit more si Attorney Claire. So Attorney Claire, share a little bit of your background and bakit ka ba napunta sa profession na meron ka ngayon? Go ahead. Okay. Una muna, yung kinabibilangan ko yung gender rights, isa kaming legal non-government organization. At nagsimula kami una as a women's rights organization. Tapos nag-progress kami
into not just on women, but yung iba't ibang issues on gender. So kasama dito yung rights ng lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, asexual people. At yung mga trabaho namin ay magmula sa trainings. So marami kaming trainings all over the Philippines and even outside of the country. Tapos marami tayong mga research at publication. Marami din tayong policy advocacy. So maging sa batas, national laws man ito, local ordinances man ito. For example, sa Quezon City, tumulong din kami din sa pagpasa ng Quezon City Gender Fair Ordinance. Tapos, nagsasampa rin tayo ng mga kaso to protect the rights of women and LGBTIQA people. Marami rin tayong work sa United Nations. So pagdating sa mga review ng pag-implement ng Philippines sa kanyang mga international obligations, sa mga conventions, nagsasubmit din tayo ng mga tinatawag na shadow letters at meron din tayong mga oral interventions. Grabe, diba? Ang dami palang inaasikaso ni Attorney Claire. Ayan. So, of course, Attorney Claire, it's nice na mas i-share natin sa ating mga ka-good vibes na this kind of communities, this kind of support is really out there, no? Kasi yung iba, hindi rin ganun ka-aware na meron palang mga programa, meron palang mga nagsusulong ng mga tulong, no, sa ating community, no? And of course, Attorney Claire, no, knowing na ito na ibibigay naman out there, na-mention mo na syempre yung mga fact sheets of ng ating sector, ng ating community is kadalasan alam ko hindi rin siya ganun kumaga hindi siya napuput out there. Minsan nga meron akong conversation na meron ba talagang, ang tanong pa nga doon meron bang publications na nakaka-cater talaga para lang sa mga nasa LGBTQIA+? Meron bang mga programa, video program na pwede kong i-follow? Meron bang, well, of course, besides sa kwentong bahagari, meron bang mga libro na pwede kong mabasa na about sa ating rainbow community? Yan yung mga questions na na-raise up before. And ang sabi ko nga, hindi ko rin gaanong alam pa. Inaalam ko pa lang din. And nakakatuwa na na-invite kita ngayon kasi besides dun sa na-mention mo a while ago, alam ko meron din kayong ipinopromote na libro. Tama ba? Ayan. Yes. So maybe you can share that as well sa ating programa ngayon para yung mga gusto at naghahanap, no? Ito, yung inaantay niyo. Ito, masasagot ni Attorney Claire. Go ahead. Sige. Meron kaming tinatawag na fact sheet na nilabas namin. Tungkol ito sa mga older LGBTI people. Yung isang kagandahan nito, meron tayo mga over 100 na mga respondents, 50 years old and above, na older LGBTIQ people. Tapos dito makikita na bilang LGBTIQ people, marami silang dinanas na mga discrimination. Naglabas din tayo ng tinatawag natin na Golden Rainbow na isang storybook. Tapos dalawa itong publication na ito. Yung storybook naman, ito ay tungkol sa storya ng 13 na older LGBTIQ people. Tapos magmula bata sila hanggang sa pagtanda. Dito natin na-trace yung discrimination na nangyayari sa bahay, sa eskwelahan, hanggang sa paglabas sa trabaho. Tapos ano yung impact ngayon sa kanilang buhay. So sa fact sheet pa lang, makikita natin na yung
situation ngayon ng mga older LGBTI people ay taghirap kasi dahil sa na-experience nilang discrimination, abuses, yung iba sa kanila, for example, dahil sinasaktan sa pamilya, at ganun yung lalabas sa, yung binanggit mo na kwentong bahaghari, yun yung Tagalog version ng ating Golden Rainbow na stories ng ating 13 LGBTIQ people. Tapos simulan ko na lang din dun sa kwentong bahaghari. Doon kasi, meron tayong mga transgender women, meron tayong mga lesbian, meron din identifying as transgender men, meron ding mga gay. At doon kasi makikita na marami sa kanila hindi tanggap nung bata pa sila. So sinasaktan sila ng magulang nila, tatay nila, mga kapatid nila. Tapos sobra yung pananakit sa kanila. Yung iba elementary pa lang lumayas na ng bahay, yung gano'n. So napilitang magtrabaho, yung iba sa bar nagtrabaho, yung iba mga kasangbahay, yung ganyan. Hanggang sa, yung iba naman, tiniis hanggang high school, tapos bandang huli, lumayas pa rin ng bahay. Kasi nga, hindi pa rin sila tanggap, tapos pati yung mga kaibigan nila hindi tanggap. So paglayas nila ng bahay, sa kalye na sila tumira. Tapos para lang mabuhay sila, kung ano-ano yung naisip nilang mga trabaho. Sa eskwelahan din, meron din elementary lang yung natapos kasi for example, yung isang storya natin, mahaba yung nag-identify siya as a transgender woman, so mahaba yung kanyang buhok, pilit na ginugupitan ng mga teacher. So kung isipin natin, di ba nangyayari pa rin yan ngayon, dapat. Noon din nangyayari yan. So sa katulad ng ating storyteller, hindi na siya bumalik sa eskwelahan. So hindi na siya nag-high school kasi nga hindi niya ma-express yung sarili niya as a transgender woman. So hindi na siya nag-high school hanggang sa yung naging trabaho niya ay ngayon naglalabas siya, yung ganung klase. Pero habang tumatanda, hirap na kasi. So ganun yung mga naging experiences nila, di ba? Yung iba, pilit na pinakasal sa isang lalaki, hindi naman niya gusto, ganun din. Hindi rin siya nagtapos ng high school. So merong mga ganong storya, tapos hindi siyempre sila masaya sa married life. Gusto man niya, for example, pumasok sa sa grocery man ito o sa mall, hindi siya tinatanggap kasi hindi daw siya feminine enough, yung mga ganun. So bandang huli, nagbebenta siya sa kalye, ganun, nagbebenta siya sa kalye ng kung ano-ano. Siyempre sa mga ganung klaseng trabaho, dependent ka sa paano kung may bagyo, etc., di ba? Tapos hindi ka rin sure sa merchandise mo kung mabibenta ba to o hindi. So ganung klase yung kanilang mga naging trabaho. Yung iba naman, paiba-iba yung naging trabaho nila until natuto yung iba na maggupit sa salon, di ba? So medyo okay yun. Pero ngayon na tumatanda sila, sinasabi nila, the whole time na nagtatrabaho sila, wala silang mga SSS, wala silang ngayong pension, ngayon na senior na sila, so wala silang mga benefits. In fact, marami pa rin lalabas sa ating fact sheet ng pag nabasa, marami pa rin sa kanila kahit 60 years old and above, hindi pa rin nakarehistro sa PhilHealth, yung ganon. Hindi pa rin, kahit nga sa senior citizen, yung iba wala pa rin card. Kasi nga, hirap sa day-to-day di ba? Hirap na sa day-to-day na kumita. So yung gagawin yung iba pang mga para sa whether PhilHealth man yan, whether senior citizen ID, hirap sila. Hindi sila aware kung saan din sila lalapit, di ba?
So, ganyan yung mga nakita natin until, syempre, kung kulang ang pera habang tumatanda, hirap na sa pagbayad ng renta, pagtrabaho. Pag tumatanda kasi, sabi nga nung iba, yung mga mahirap gawin sa salon, hindi na nila nagagawa. At yung iba naman, for example, dating lumalabas sa entablado, sabihin natin, di ba, na nagpa-perform, di ba, yung iba drag, di ba, mga drag queens, yung ganyan, or nagli-lip sync. Pagtanda nila, hirap din eh. Yung iba may mga narinig silang comments, ano ba yan, ang tanda-tanda na, di ba, yung ganung klase. Buti na lang, so hindi na yun yung naging madalas na pinagkakitaan nila. Pero, mabuti na lang, meron pa rin konting nag-i-invite sa kanila. Yan. So, syempre, kasiyahan nila yun di ba? So, maganda pa rin na ma-invite natin sila, di ba? So, ang performance naman, whether bata o matanda, ano pa rin yan? Art pa rin yan, di ba? Entertainment pa rin yan. Di ba? Hindi naman yan sa edad, di ba? So, kaya, ang sinasabi natin ay dahil hirap sila buong buhay, hindi pa rin marami sa kanila isolated sa families. At marami rin sa kanila nakita natin na bandang huli nung kumikita na nagbibigay parati sa pamilya. So kahit na sinasaktan sila dati, kahit na hindi sila tanggap for a long time, minsan until now, maluwag sa kanilang loob yung magbigay ng pera sa mga pamangkin, etc. Yun lang ang problema natin, syempre, pag ganun, maubos yung pera nila, di ba? So marami sa kanila ngayon, kahit kumita dati, walang mga savings, yung ganyan klase. Housing ngayon, problematic. Yung iba, merong isa dating nakatira sa maliit na dating library ng barangay. At talagang hindi siya bahay. So, rundown yun. Ganong klase yung tirahan ng iba sa atin. Yung isa, napakaliit na lugar. Yung ganon. Tapos kurtina lang ang pangtaklob dun sa harap ng bahay niya, yung ganong klase. So, ganon yung sitwasyon. Whether lesbiana, transgender woman, gay, marami yung talagang hirap sa buhay. Yun. So, dyan natin sinasabi yung intersectionality, di ba? Na lesbiana, yung LGBTIQ people natin, naka-experience ng discrimination, abuse, tapos lack of access to education, tapos yung discrimination at work, discrimination in school, di ba? Tapos lack of access to services. So yung iba't ibang klase ng intersectionality ng discrimination, nakikita natin na habang tumatanda, mas hirap sa buhay, di ba? Kasi nga nandyan pa yung aging, tapos yung health issues, di ba? In fact, yung iba nga nating mga respondents sa ating fact sheet, pumanaw na nung mga nakalipas na taon, yun nun. So, yung iba kasi nagkasakit or meron na sadyang sakit habang ginagawa natin yung mga interviews, yung gano'n. So, yun yung nakita natin na mga problema. Ayan, no? Actually, thank you, Attorney Claire, no? Ito talaga yung mga bagay-bagay na if hindi mo mismo nakita, hindi mo mismo naranasan, or hindi mo mismo nakilala yung tao mga nakaranas ng mga bagay na ito, hindi mo marirealize na meron pala, kala mo na sa movies lang, no? Pero yung mga nakikita actually natin mga ka-good vibes sa movies, yung nakikita natin na mga nagaganap, no? Ano tawag dito, na-portray sa mga movies and all, it's actually a reality. It's a very sad reality na sana magawan, tuloy-tuloy nating magawan ng paraan para mai-avoid. We will not be able to stop all those in just one snap, di ba, attorney? But ang pinaka-importante dito mga ka-good vibes is through awareness that we are learning these facts, no?
na mga nilalayout ni Attorney Claire, mas maging aware din tayo, ano ba yung possible solutions to prevent this? Because I personally, Attorney Claire, no, one of the main reason na kaya I also love to do itong kwentong bahaghari, why it started, bakit ang advocacy ko is to help other lesbians learn more, be more, and be able to do more, is simply because nakita ko rin dati kasi very active ako, nagpupunta ako ng mga home for the aged, and meron din ako nakikita doon na nasa LGBT QIA plus na sektor. Pero dahil doon na sila naiwan, or dahil nga wala silang pamilyang nauuwian, or dahil yung ibang story, sabi nila doon na sila itinapon ng kanilang mga pamilya. No? Nakakalungkot na mga realidad, pero ito nga, tulad ng sinabi mo, Attorney Claire, ito is yung effect. Ito yung naging after effect of those discrimination being done in the past. During that time, hindi nila nakikita yung magiging effect ng kanilang mga pinagagawa or yung naging contribution ng mga taong nakapanakit sa mga tao sa ating sektor. Pero ito na yung nagiging resulta na kakulangan sa resources ng isang nasa LGBTQIA+, or wala ng trabaho, or dahil pinilit nila na magtrabaho para sa kanilang pamilya, or pinilit nila na, sige, ikaw yung sumuporta sa ating mga parents, ikaw sumuporta sa ating mga kapatid, ikaw mag-alaga nito, ikaw mag-alaga nun. Hindi sila nakapagtrabaho ng pangsarili nila. No? Hindi naman, kasi wala ka namang pamilya Pamilya ko na lang asikasuhin mo. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, nagiging yaya. Nagiging 'di ba? I heard that stories as well, and it pains me a lot na those are disrespect to another person. Para sa akin na may buhay din yung tao, no? Sana nabibigyan natin, imbis na nakakatulong sila sa atin, sana tayo rin nakakatulong din sa kanila. Hindi yun naiiwanan sila. Attorney, meron pa nga ako nakausap dito sa South Cotabato. Ang nangyari sa kanya, dapat magpupunta siya sa abroad. Natanggap na siya sa trabaho, pinapupunta na siya sa abroad, pero noong nagkasakit ang kanyang magulang, sinabihan siya ng kapatid niya na nasa abroad na, ikaw na lang magbantay. Hindi nakatuloy yung taong ito sa abroad na dapat ready na sa kanya. Maganda sana kanyang kikitain, maganda sana yung kanyang magiging trabaho nung mas bata-bata pa siya. Tapos ngayon namatay na yung kanyang nanay at tatay. Wala na siyang inaalagaan. Pero wala na mag-aalaga sa kanya dahil yung kanyang kapatid nasa abroad. Tapos, dahil hindi naman siya nakapagtrabaho abroad, hindi rin siya nakapag-prepare ng para sa kanya. Nakakalungkot yun dahil feeling ng ibang tao, hindi, kasi wala ka namang anak, wala ka namang pamilya, ikaw na lang. And I think those are things na we think na nakakatulong, we think na kailangan gawin, pero it means na we are creating a more bigger problem in the future pala. And hindi lang yan isang storya, mga ka-good vibes. Maraming tao in our LGBTQIA community na nakakaranas nun. At kung hindi tayo magkakaroon ng pagbabago, hindi tayo makakapag-create ng solution ngayon, yung ating generation will also be experiencing the same things that are yung atong mga ka-good vibes na nasa ganong edad na right now are having a hard time with. And I think this is a very good, not very good, a very great eye-opener. Ito nangyayari, hindi lang po siya sa movie. Actually, kaya may mga movie na ganyan at saka may mga series na ganyan. Simply because mayroong ganong nangyayari, kumbaga, nangyayari sa totoong buhay at inilalagay lang sa libro, inilalagay lang sa movie. Mayroon ditong pinagbabasehan. So,
masakit man itong mga realidad na to, ito magandang malaman natin, matutunan, and mahanapan ng solusyon. And very helpful itong na i-share ni attorney na kung ano, ito pala talaga nangyayari. And ano ba pwede nating magawa para makatulong na hindi na mangyari sa iba pang mga generation ito? Tama ba, Attorney Claire? Oo. Meron tayong mga ganyang storya sa ating publication, yung ating Golden Rainbow, kung saan high school pa lang, sila na yung inaasahan na mag-alaga ng magulang, yung ganyan, nanay man o tatay. So, yung iba sa kanila, hindi na talaga nagtapos ng high school, hindi nag-college, hanggang sa pagtanda, sila pagtanda ng mga magulang, whether tutulong sa, anong tawag dito, sa tindahan o ano, sila na agad. Tapos habang yung mga kapatid nila na hindi LGBTIQ people nag-aaral, sila tumigil na. Hanggang sa pagtanda ng mga magulang, sila pa rin yung tag-aalaga. Tapos gano'n nga yung kwento na bandang huli, iba tuloy, kailangan umasa na dun sa mga kapatid. Paano nga kung may mga sariling pamilya, di ba? So talagang hirap sa buhay kasi nga wala silang savings, kulang yung oportunidad kasi kulang yung naging skills, yung ganun. So dapat nga mabago natin yung sitwasyon, di ba? Hindi dapat dapat sa magulang lahat na magkakapatid yan, di ba? Hindi lamang inaasa sa isa at especially nangyayari yung mga anak na LGBTIQ people. Ayan. So, ano ba yung mga nagiging, baka merong mga programa, mga, ako, I'm also creating my own in terms of to help the community I am with. Pero I'm sure, nalalaman ko nga right now, like, there is Philippine LGBT Chamber community, whereas they are helping business owners in our sector. Meron pala nun. And late ko na yun nalaman, no? And ito kasi talaga maganda na ibibigay natin sa public para sila mismo is maging aware. Na-mention mo ang End the Gender Rights is also providing mga programa. May mga, alam ko meron, dapat nga mag-a-attend ako sa isang online program mo, hindi lang ako nakapunta no, dahil natapat sa schedule. Pero ito very helpful sa ating sector ng Rainbow community, no? How are you guys doing this? And paano ba mas makakatulong ito sa ating mga ka-good vibes na nakikinig at nakakapanood nitong programa? Go ahead. Okay. Una, kasama natin sa project dito sa older LGBTI people, ang Outright International. At ang ginawa natin from the start, marami tayong mga trainings na ginagawa. So magmula sa mismong mga LGBTI people na sila yung tutulong pagkuha ng mga respondents hanggang sa nakita natin yung needs. So may mga nakita tayong needs na hindi pala marunong mag-Zoom, tinuruan natin mag-Zoom. Yung mga older LGBTI people, wala palang GCash, yung iba tinuruan natin paano mag-GCash. As in, training talaga sa Zoom na ganyan. Kasagsagan ng pandemya noon, so Zoom lahat kami. Nagturo rin kami ng human rights of LGBTIQ people. Tapos yung pati yung sa negosyo. So meron tayong mga guests na mga small businesses, yung ganyan. Pati yung paano umutang or magpatulong para sa shelter. So nag-invite din tayo ng mga anong tawag dito, habitat, yung ganyang klase. Tapos, meron tayong mga speakers from Philippine LGBT Chamber of Commerce. Meron tayong speaker from Philippine Financial Inter-Industry Pride, yun gano'n. Tapos, nung nilaunch din natin, merong mga iba na mismong ginawa natin kasi very participative yung ginawa natin mga launches. So, pati yung mga readers natin, for example, yung isa si Tito Boy Abunda,
Nag-donate siya, in fact, dun sa isang storyteller na nasa Cebu. So, ngayon nakalipat na ng bahay at merong konting pondo para sa tindahan, yung ating um, storyteller na yon. Tapos, tuwing nag-a-attend din sila sa atin, meron din sila mga stipend. So, binubuo nila yon hanggang sa yung isa bumili ng sound system para magamit nila sa performances. Wow. Tapos, yung iba, um, gumawa sila ng products nila na binibenta. Tapos, ang ginagawa natin, nire-refer natin sila. So, nire-refer natin sa bazaar ng Quezon City. So, nakapag-bazaar sila ng Quezon City. Tapos, sinabi natin sa mga yung Philippine LGBT Chamber of Commerce, Philippine Financial Inter-Industry Pride, kung ano pa yung pwede nilang gawin. So, yung Quezon City naman, small business, inimbitahan natin sa mga training. Tapos, inimbitahan din sila na mag-bazaar ulit sa Philippine Information Agency. At gumawa nga ng article, yung PIA tungkol dito, di ba? So, nagiging, trickle effect siya, di ba? Ripple effect siya, kung saan marami yung mga kausap natin na iba't ibang LGBTIQ groups at iba ring mga allies ay tumutulong na sa kanila. Tapos ang kagandahan, parati rin tayo nag-invite ng mga estudyante. So marami nang lumalapit sa kanila mga gumagawa ng thesis, ini-interview sila. Tapos kausap din natin yung mga LGU, pati national government. For example, yung Quezon City, sabi ngayon ni Mayor Joy, gusto niya maging pilot city na magkaroon ng shelter for older LGBTI people. Tapos, yung DSWD, na inibitahan natin parate, kinuha yung listahan natin ng mga storytellers, pati addresses, tapos contact information, para kung magka-qualify dun sa kanilang cash assistance, papadalhan nila. Consistent yan na cash assistance. Apart from dun sa pagiging senior, yan, di ba? Tapos yung ibang mga syudad, kausap din natin. So from Pasay, nag-a-attend sa atin. Yung Muntinlupa, nag-a-attend sa atin. Tapos yung ibang mga cities din, inimbitahan natin. Yung mga barangay, for example, marami sa kanila, tinulungan sila magkaroon ng senior citizen ID, tinutulungan sila. Yung iba rin natin, kasi, persons with disabilities. So, tinutulungan nila na magkaroon ng mga, anong tawag dito, kung ano mang kailangan nila for their disability, mga walking stick, whatever, di ba? Tapos, so, yung mga, yung isang importanteng gusto rin natin talaga ay magkaroon ng shelter or kahit daycare, di ba? Para sa mga older LGBTI people. So, kausap din natin, for example, pumunta na kami sa Kongreso, kausap namin yung Senior Citizen Party List, yung United Senior Citizens. So, si Representative Mila ay kausap natin, di ba? At sabi niya mismo, interesado siya talaga na magkaroon ng shelter. Kasi dati, alam niya yung shelter ni Gusto dati sa Pasay, Parañaque. At yung ilang mga storytellers natin ay dati doon nakatira. Yun lang, nung namatay si Gusto, so nawala na yung shelter na yun. So may kanya-kanya silang maliliit na, kunyari, may nirerentahan na bahay, yung iba may kinukup-kup paminsan-minsan, yung gano'n. Pero hindi nga sapat yun kasi lalo na nung pandemya, marami sa kanila talagang gutom. So yung iba walang pamasahe, paikot-ikot, naglalakad, kanin lang ang kinakain na may konting asin, yung ganyang klase. So nung kausap nga namin, naiiyak sila kasi nga yung naalala nila yung gutom, diba? Kasi walang salon, walang performances, hindi makapagtenta, diba? Walang savings, gutom talaga. Tapos yung iba, hindi pa kinonsider na families, diba? Yun yung isang problema natin. So kaya kausap natin yung mga DSWD, mapa-national, local, social welfare na talagang i-ensure na isama sila
sa makakuha ng services as individuals, di ba? Yung ganun. Tapos yung iba't ibang polisiya nga, binibigyan din natin sila ng mga listahan ng referral. So contact information ng mga LGU, tapos national din. So sila mismo, para sila mismo pwedeng sumulat, di ba? Susulat sila. At yung magiging extension nga ng project, tutulungan namin sila para sumulat sa iba't ibang ahensya sa kung ano man yung kailangan nila, para ma-empower sila. Tapos susulat tayo sa iba't ibang mga national government. At in fact, marami na kaming pinadalahan ng mga kopya, hard copies, even yung Office of the President, DSWD, mga Executive Secretary, nakakuha na sila. At in fact, yung Deputy Executive Secretary, sumulat na siya sa DSWD bilang nag-implement ng ating diversity and inclusion, di ba? Na tugunan nga yung issues ng older LGBTI people. At syempre, yung pagpasa ng mga batas, whether ordinance man ito, whether elder abuse man ito, or ito man yung mga national laws natin sa SOGI, anti-discrimination or comprehensive anti-discrimination, gender recognition man ito, di ba? Pati yung mga marriage equality man, di ba? Pinaglalaban natin yan. At nakita, in fact, sa fact sheet na mataas yung porsyento, halos mga 75% ay gusto mapasa lahat itong mga batas na to, di ba? So maganda. So in fact, ito makakatulong din ito dun sa advokasya para mapasa yung mga batas na pinapanukala natin. Ayan. So nakakatuwa, no? At least may progress, no? Dito makikita natin na ako personally natutuwa, Attorney Claire, kasi ito mga bagay na to hindi rin ako aware before, and every time na mas na-expose ako personally sa mga tao, sa mga naghahain ng mga tulong na ito, nagpupush talaga ng mga programa, ng mga events that will actually help more people in our sector. Natutuwa ako dahil I'm sure dun din sa mga nagkwento sa akin before, wala nang ganito dati. The fact na merong mga ganitong mga ahensya, merong mas mga nagiging proactive in helping, this is creating a huge impact, no? If hindi man siya, kumbaga, national kaagad na impact na parehas na lahat, at least nakikita na mayroon. And dahil nagkakaroon, it means na nakikita rin ng mga tao na nakakatulong talaga, nakakapag-uplift talaga ng moral ng mga tao in our sector. Nakita ko rin yung you mentioned, di ba, from QC area ka, and you have been very active also in that area. Yung pagbabago, yung eye care card, yung nagkaroon ng ano ba tawag dito, kumbaga sa hindi kasali, yung union, no, nagkaroon ng event, celebration, no. Maraming tao ang nakakita ng kumbaga hope from that, no? And ako ang nakikita ko dito, mga ka-good vibes, if you are watching, if you are listening, and you can make an impact or at least create also, recreate, no? Wag na nating baguhin, tingnan natin best practices of each other doon sa, kumbaga, kung ano ang nakakatulong, no? Kasi tayo mga nasa community lang ang makakakita na ano ba magiging effective sa inyong community, no? Best practices is there kasi pwede tayo makipagtulungan sa iba-ibang sektor, sa gobyerno, sa non-government organization at sa mga kumpanya that are willing to help for these causes. Dahil kung hindi rin naman nagkaroon ng pagsisimula sa gender rights, sa iba mga ahensya, sa iba-ibang mga NGO, walang mababago. Pero nakikita natin ngayon, nakakatuwa na meron, hindi man siya masasabing instant, no? Dahil hindi naman instant ang mga bagay-bagay, di ba, attorney? It takes process, no? It takes a lot of process, it takes time, but it takes people to make a difference, no? If you would like to make this kind of impact as well, hindi dahil nag-iisa ka, it means na
hindi ka magkakaroon ng contribution. Pwede kang magkaroon ng contribution sa mga gantong kagagandang pagbabago if you allow yourself to do that. No? Because hindi naman nangyari ang lahat ng to, hindi na tayo ang mga NGO, hindi na tayo ang mga grupo at community na ito kung walang nagsimula, no? Kung walang nagtulungan, 'di ba? So, you were saying kanina na ito readily available and nakakatuwa na you are also sharing dito sa ating programa na merong mga ahensya sa gobyerno, merong mga ano talaga na very proactively helping as well. Dahil malaki ang impact that they can provide dahil sila nga kumbaga wide range, no? Ang nakikita ko lang dito, Attorney Claire, is that nagsisimula talaga siya sa maliliit, no? Sa mga communities natin, no? And ito mga movement na ito, pwede po itong mas lumaki ng lumaki kung magtutulungan po ang bawat malalaki at maliliit na community na nakapagsimula na. If you would like to, by the way, Attorney, paano pala, lalo na, syempre ako, like ito, nasa province, no? South Cotabato, Coronadal, how can they connect to people na nakakapaggawa na ng best practices, which is like you guys, no? Sa QC, no? Sino ba ang dapat nalapitan? Sino ang tamang taong or organization na tanungin para talaga makita na ito yung mga best practices na nagagawa sa ngayon? Kasi you were able to do it in your area. How can we recreate it in different areas pa? Go ahead po. Okay. Una-una, meron tayong mga websites, di ba? Yung Engender Rights, meron tayong bagong ni-launch, yung lgbtiqlaw.com, at yung mga publication natin available doon. Pwede rin nila kami i-email, engenderrights@gmail.com. At yung, for example, pati yung outright, yung mga Facebook pages namin, yung mga previous namin na mga trainings, mga launches, naka-FB live ito, di ba? So pwede nilang tingnan doon. Tapos marami kaming mga guests. So sa mga guests natin, makikita na nila yung mga best practices. In fact, pwede rin namin i-share bandang huli yung mga recording ng mga hindi na i-live dati. Doon din may mga sharing yung mga local governments natin. At pwede rin, madalas nga nagiging parang directory kami. Nagtatanong namin mga referral. So, bigay naman kami ng bigay. In fact, yung referral list namin, pwede namin ibigay. So, nandun yung contact information ng mga LGU na contact natin, national governments. In fact, may mga magandang project for seniors. Yun lang nga, kahit yung ilang mga whether NAPSI na meron silang senior na committee Tapos yung meron din tayo ng mga KOSE na mga for older persons, di ba? At kausap na natin sila na iba rin yung impact, di ba? Sa may additional kumbaga na impact nga for older LGBTIQ people. Kasi tinatanong nila yan, ano yung difference? So, sabi namin, maraming additional na intersectional compounded discrimination, di ba? So, yung mga Facebook pages din ng mga local governments, katulad ng Quezon City, pwede nilang tingnan. At meron din tayo mga reports dyan. So, meron din kaming toolkit pala na ila-launch. Okay. Actually, nilaunch namin nung nung March 7. Nasa printing stage kasi siya. So, pag lumabas ito, tungkol naman ito sa paglabas ng para magpasa ng mga ordinansa at national laws, di ba, on LGBTIQ people. But at the same time, pinag-uusapan natin yung best practices. So may mga example dito ng Quezon City, ng Cebu, ng Davao, ng Makati, Cagayan de Oro, yung ganyan. So nandun yun. So magandang mabasa rin kasi yung
medyo mahaba din yung discussion sa local government natin. Mhm, Tapos yung mhm. feeling naman natin sa ating mga nakikinig, pati pagkausap namin yung iba't ibang sektor, lalo na yung sa business, di ba? Pati yung ibang mga NGOs, sinasabi natin na tulungan yung ating mga older LGBTI people na Mhm. kung pwedeng i-hire nila, i-consider nila yon, Oo. hanapan ng partnership, whether Mm, sewing mm. machine man, di ba? Kasi mahal na mga sewing machine ngayon eh. Kung gusto nila Yes, mag-donate, yes. etc. Meron pa nga kami kinukuha magtuturo. Dapat yung kabatch ko sa college na nagtuturo Mm. ng sewing sa US. So, Okay. i-arrange pa natin yon. Tapos kung gusto nila magkaroon din ng mga readings ng storybook Mm. natin, maganda siya kasi napakalakas ng impact. Nakita nga namin na naiiyak yung mga nakinig kahit mga Mm. LGBTI representatives natin from different NGOs. Mm. Habang nakikinig sila, naiiyak sila sa mga Mm. storya. So magandang gawin ito na parang play na rin, di ba? Sa iba't ibang organization nila, kahit sa eskwelahan. At Mhm. para makita nila talaga yung impact ng Mm. discrimination na dapat ma-eliminate na nga natin yung discrimination against LGBTIQ people. Tapos yung ibang Mhm. mga Mhm. storytellers nga natin, pati respondents, sabi nila, invisible sila for a long time. So, yung Mhm. mismong pagkausap sa kanila, pagiging part ng respondents, storytellers, sabi nila, nabigyan Mhm. sila ng platform. So, yun pala, Yeah. napaka-important. So, kung tayo makakatulong sa pag-spread ng information at i-connect sila Mhm. sa iba't ibang ahensya, napaka-importante. Yes, yes. Ayan. No, nakakatuwa kasi actually nung napapansin ko nga attorney no, yung mga sineshare mo, this is something na masarap malaman ng mas maraming tao na meron palang gantong mga nakakatulong, no? Meron pa and not because we want to take advantage of the support that people are giving. It's actually to make sure na meron tayong magawa ngayon pa lang para mabago na yung takbo, no? At para magkaroon ng bagong resulta. Siguro kasi what we're feeling right now, I mean, those people na talagang nakaka-experience na hindi na sila nakapagtrabaho, na nasa home for the aged na sila, or humihingi na lang sila ng tulong at suporta sa mga organisasyon is simply a result of 20, 40 years from today, no? Past that created the result today na hindi kasi nagawa ng solusyon nung unang panahon. Maybe it's because hindi aware, maybe it's because hindi naman talaga ganun ka-open during those time. Pero ngayon, dahil marami nang pagpabago mga ka-good vibes, I'm very hopeful as well na magkakaroon ng mas maganda pang resulta itong mga movement, mga sinisimulan nina attorney Claire at other people na ang advocacy is also to support and empower people in our sector. Na 40 years from today, makikita natin na mas magaganda na yung mga buhay ng mga tao in our sector as well. And this goes not just for our sector, but all across every person, 'di ba? Sana magkaroon ng mas magandang kabuhayan ng mga Pilipino dahil grabe, sobrang sipag kaya ng mga Pilipino kahit saan mo dalhin, 'di ba? Tayo yung pinakamasisipag na country, men, no? And this is something na magandang ma-take full advantage of, no? And bigla ko nga naisip, Attorney Claire, nung we were talking about yan sa business and all, napansin ko, and I think I also got some feedback, no? It's nice that you guys have yung mga referrals and all. Very helpful yan. Kasi first time ko po na nagpunta ng LGBT, Philippine LGBT Chamber. Meron silang mga listahan ng mga nasa mayroong business, no? Na mga LGBTQ community. Pero napansin ko rin and nagkaroon din ako ng feedback na during the time na yan, mga Pride March, di ba? Mayroong mga event
tapos merong mga kiosk, may mga maglalabas mga kumpanya. Guys, nakakalungkot mang isipin at face the reality na mukhang mas nakakapag-take advantage pa yung mga allied, hindi yung mga mismong nasa community na yung kanilang negosyo ay yung mas naha-highlight sa mga event na to. And these are things na pwede nating mas ma-highlight pa, mas matulungan pa kung aware tayo sa mga bagay-bagay, no? And it's a great opportunity na, ayan nga, magkaroon ng conversations with different sectors, different NGO and LGUs para malaman paano ba nagsimula, ano yung best practices nila. Dahil hindi naman instant yan, ano yung mga naging challenges nila para hindi niya na kailangan harapin. No? Medyo malesen natin yung mga challenges na naranasan na nila, 'di ba? Na pwede nang gagawin kung ano yung nakatulong sa kanila. Hindi na po yung trial and error kasi meron na pong nag-work, no? Magkakaroon lang yan ng konting changes based on your area kasi syempre iba-ibang tao, iba-ibang area, meron din syempre mga similarities and meron din mga pagkakaiba. Pero the most important thing is, nagkakaroon ng magagandang resulta, tingnan po natin. Tingnan natin yung mga naging magandang resulta at tingnan natin kung ito ating maduduplicate in our area. Para kung mas marami po tayong magagawang maliliit na bagay, pag pinagsama-sama natin yan, mas malaki na po ang ating na-provide na impact sa mas maraming tao sa ating sektor. Ayan. So, grabe, di ba? And syempre, itong mga bagay na ito, nakikita ko rin, Attorney Claire, no? Kailangan talaga, hindi dahil inaantay natin na magkaboses ang ating sektor, kailangan din tayo mismo proactively kumbaga magsalita in order for them to also understand where we are coming from. And ito naman ang lagi kong invitation to people is, yes, ito ay mga inahain na makakatulong sa ating sektor, but at the end of the day, dahil hindi pa nagagawa yung mga anti-discrimination for every local government, hindi naman lahat pa approve katulad sa Quezon City na merong nakakapagsuporta. At pinaka-importante lang mga ka-good vibes is respect everyone, love everyone as any human being that you will be, supporting, helping, di ba? At the end of the day, tayo mismo yung mag-create ng conflict. And dahil tayo rin ang nakakapag-create ng conflict, tayo rin ang makakapag-create ng solution. No? Tayo ay makakapagtulong-tulungan. And kung magagawa natin to, mas magiging maganda ang mga bagay-bagay na maike-create natin sa ating community. Ayan, katulad ng nangyayari sa QC, no? Nagiging matunog ang QC right now because they're really creating an impact in the rainbow community na suporta at pagtanggap, no? Pagsuporta at pagtanggap sa ating mga ka-good vibes sa rainbow community, no? Grabe, 1 oras na naman ang nakalipas, no? Pero I'm sure marami pang ma-share si Attorney Claire na makakatulong sa awareness, no? Baka kung nanonood kayo at nakakaramdam kayo, I think ito yung kailangan ko suporta. Or probably, yan yung advocacy na meron ako, gusto kong makatulong, no? Meron akong resources or meron akong knowledge or meron akong skills na maibibigay ko para mas makatulong sa mga tao sa ating sektor. Pwede po tayong mag-reach out at tingnan po natin, explore po natin, paano natin magagawa ng bigger impact. Dahil bawat tao po na mayroong contribution, lumalaki rin po ang nakikreate nating resolution at nakikreate nating better community. Yan. So, by the way, of course, we'll give Attorney Claire an opportunity to also promote. Baka meron po kayong event or maybe you'd like to invite more people, no, na nakaka-relate sa inyong mga na-share kanina. Go ahead.
Yeah. Banggitin ko lang din, Nix, na isa ko sa co-drafters ng Quezon City Gender Fair Ordinance, yung Anti-Discrimination Ordinance ng Quezon City. Wow. Kasi consultant ako since 2011 pa ng office ni Joy. So magmula vice mayor siya hanggang mayor siya. So isa yun sa naging trabaho namin, yung mag-draft ng Quezon City Gender Fair Ordinance. Pati nung IRR. At sa Quezon City, consultant pa rin nga ako till now. Meron din kaming tinayo na Quezon City Protection Center for women, children, and LGBTIQ survivors of gender-based violence. So meron din tayong shelter for survivors of gender-based violence sa Quezon City. At tinatanggap din dito yung mga LGBTIQ people. So, gusto ko lang sabihin na, well, I wear many hats. Kumontak lang kayo sa amin sa Gender Rights, kumontak kayo sa Quezon City, pati sa aking Facebook page, yung Clarita Padilla. Pwede kami mag-refer. Tapos, yung Gender Rights nga, tumutulong kami sa mga LGU sa pagpasa ng mga ordinansa ng anti-discrimination. So, yung aso ko. Nagmapapansin yung doggy mo. Wait. So, bigla sumama. So, anyway, yung ating, tumutulong tayo sa pagpasa nga ng mga ordinansa sa anti-discrimination. So, kung gusto nyong magkaroon ng ordinansa sa inyo or i-review natin, kasama dyan sa ilang tinutulungan natin currently, yung Cagayan de Oro, Makati, Laguna, tapos kausap din natin yung Quezon City, Cebu at Davao para tingnan yung kumusta na yung pag-implement ng mga anti-discrimination ordinances. Ayan. So marami tayong kausap din mga LGUs, pati mga LGBTI organizations, kung saan nga gusto natin mas marami pang mga syudad, munisipyo, pati nga barangay, ang probinsya din na maglabas ng mga kanya-kanyang anti-discrimination ordinances. Yung iba actually, kung tutuusin, mas marami pang ang prohibitions kaysa mga at saka affirmative actions compared sa mga current na panukalang batas. Of course, may kanya-kanyang kagandahan yung mga national bills. In fact, meron din mga bagong bills tayo, yung mga civil partnership. At ang maganda sa civil partnership, ang daming government agencies ang nagsusupport. Almost 95% ng about 100 government agencies na nag-attend dati sa congressional hearing ay supportive. Tapos meron tayong mga bagong panukalang batas, yung mga kagandahan bill, kung saan yung isang intersex na tao ay ang panukala ay i-allow na mag-change ng name and sex kahit na hindi idadaan sa korte. So napakaganda nito, diba? So pag napasa yan, magagamit din ito para sa pagpasa ng legal gender recognition. Ayan, grabe, di ba? So, nakakatuwa, ayan, imagine ninyo, huwag na po kayo maghanap masyado pa ng kung kayo po, alam ko merong mga gusto ring magkaroon ng anti-discrimination law or ruling sa kanilang mga sektor, ito po, hindi nyo na po kailangan mag-isip ng sobra-sobra pa. Dahil meron na po kasi si Attorney Claire pala, isa sa isa sa kasama sa nagpasa ng ordinansya sa Quezon City. So, ito po malaking tulong po. Maraming salamat, Attorney Claire, kasi baka may mga naghahanap dyan. Paano ba namin magagawa na maipasa talaga tong bill na to sa aming area? Kasi sa South Cotabato, mga good vibes, para magkaroon din kayo ng idea. Ang alam ko sa Mindanao area na merong na ipasa na Ispolomolok, tawag dito, and I think Jensen was also meron na implement. So far yun lang po yung alam ko. Kung meron pa sa area nyo, by all means mag-share po kayo, kasi ito po yung gusto natin na mas maitulong sa ating sektor.
And just in case meron kayong mga question, best practices, yun nga. Doon lang natin makikita yan, best practices na meron ng nakakagawa. No? Alam ko merong naging interview na sana itong ang QC maging yung mga nagagawa sa QC area. Dahil nagawa nila, it's showing na kung possible sa QC, why can it not be possible sa iba-iba pang lugar? No? Kung nagagawa ng QC at nagagawa ng ibig sabihin yung mga iba-ibang sektor, iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, pwede pong medyo gumising-gising na. Dahil pwede naman pala, paano nila to nagawa? Hindi nyo na kailangan pag-isipan, pwede po natin tanungin. Di ba? Pwede po natin tanungin paano na i-create, paano na implement, di ba? And from there po, pwede nating ma-duplicate, no, in different areas of the country para mas matulungan po natin na mas maraming tao pa. And hayaan po magawa nating matulungan ng mga nasa community natin na mas umangat pa. Dahil it's possible. Marami po tayong magagawa. Ayan. So maraming salamat, Attorney Claire, at napagbigyan nyo na i-share ang inyong expertise and also knowledge dito sa ating mga topic for this wonderful morning. And of course, mga ka-good vibes, no? Just to share with you as well, no? Hindi po natatapos ang mga events at mga kumbaga movements being done, no? Sa April 25 to 26 nga, mga ka-good vibes, the Traveling Yogyakarta Flag, no? Mindanao Soji Equality Summit 2024, One Voice, One Spirit, One Mindanao for Soji Equality Bill. Nasa Davao City po ako. Ayan. So this is my second time to attend and I'm very, very excited to learn new updates, no? More updates about this and how can we actually can duplicate this in different areas. And kung kayo mga ka-good vibes, meron kayong sa tingin nyo makakatulong, no? Or maybe something you want to raise up, no? For this upcoming event, by all means, you can contact me, you can contact Good Vibes Radio para kung anong pong mga concern na yon, lalo na sa ating nasa Mindanao area, no, i-raise up po natin sa mga ganitong mga event para po katulad po ng nagawa ni na Attorney Claire, di ba? Na-mention nga ni Attorney Claire a while ago. Nagkaroon sila ng mga fact sheets, nagkaroon sila ng mga interviews para mas maintindihan nila yung actual things na nangyayari. At dahil nakuha nila yung mga bagay na yon, doon sila naka-create ng possible solution, and yun na nga yung nagagawa nila sa QC right now. Dahil nakinig sila sa mga, kumbaga nasa grassroots area, no? Yung talagang core, kasi hindi naman pwedeng national kaagad na magbabago, di ba? Baguhin muna natin yung mga kanya-kanya nating community. Tingnan natin anong magagawa natin in order to create a bigger impact. Ayan, di ba? So, abangan nyo mga good vibes. I'll see you guys sa Davao City 25-26. And of course, for those people na kailangan ng life coaching, wealth and investment coaching, financial planning, estate planning, business coaching, mga webinars and workshops and events hosting, if you guys want to collaborate, to support each other, by all means, magpa-schedule lang po kayo for groups and mga personal concerns. And of course, yung ating business opportunity, ito po, tulad ng sinabi ko at sinishare ko, itong opportunity na po ito, ngayon pong ako po mayroon po tayong General Insurance Agency. I'm really inviting people in our rainbow community. If this is something you would like to take advantage of, whether it's gonna be your additional source of income or this will be your main source of income, you can be a financial advisor, financial planner in our team. And of course, if you would like to create your own agent community, or your own team under our agency, by all means, mag-reach out din po kayo. Tulungan po natin ang bawat isa in our LGBTQIA+
being in the same sector, being able na to experience also changes and also kumbaga better opportunity in this sector. I'm extending it to our sector dahil tulad ni Attorney Claire, nakakapagod po makita na ang ating mga nagpakahirap na mga ka-good vibes in our community, pagtanda po, walang-wala. Na parang they just get to live and kumbaga parang day by day. So dahil hindi kumita today, hindi kakain today, hindi po pwede ganun mga ka-good vibes. No? Let's prepare a better future for us because we deserve better as well. No? And of course, mga ka-good vibes, you'll be supported by our life coaches. No? These people are licensed financial wealth planners, mga unit manager yan, and some of them as well together with me is a life coach by profession. And this is something we want to help other people with. It's really about empowerment, leadership that would create better results for us. Because, guys, napakasipag natin, we should not be suffering anymore. We should be upgrading our life. And of course, mga ka-good vibes, every Wednesday, every week, diba? Lagi niyong kasama your life coach sa Kwentong Bahaghari. And every Thursday, diba? In partnership with South Cotabato Chamber, Negosyo Tap. Usapang negosyo tayo. Let's make sure that we get to support more business owners, really create better results for them and their employees. And every Friday, awesome, happy, abundant life. Of course, creating and embracing your awesomeness, mga ka-good vibes, and allowing yourself to see and experience your greatest potential because you need, huwag nyo nang antayin na it's your last day on earth and dun nyo lang mahahanap happiness that you are looking for. Diba? To create abundance in your life, in all aspect of life. Ayan. Of course, that is every 9 a.m. to 10 a.m. every week. Kasama nyo your AHA Life Coach and of course, yung ating mga nagiging guests. So, to keep you inspired, to keep you moving forward, to keep you going outside of your comfort zone every time to experience the greatest potential in you. And of course, you need not worry because hindi mo kailangan, ulitin ko, hindi mo kailangan to be alone in this journey. Let's journey together, create and live an awesome, happy, abundant life. Have a good day mga ka-good vibes. See you tomorrow.